welcome to Wayne Ortega's online worship service.
Here I am, down on my knees again, surrendering, surrendering. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for desperate for I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. A hunger and thirst, a hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you
I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I wanna know you Andiyan na pala kayo. Magandang umaga po. Pastor Bebot de Tabale po. Kumusta po? Mag-iisang taon na po tayo sa kasalukuyan po na pandemic po tayo at marami ho tayong dinanas, lalong-lalo ng last year ano po. Marami pong nagkasakit, marami po ang nawala ng hanap buhay, bumagsak po ang negosyo at may mga namatay. May mga namatay po tayong mga kaibigan, kamag-anak, ano? At gayunpaman ay sa ngayon po kahit nagkakahigpitan na naman dito sa ating bayan sa Pilipinas wag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay nawa ay lumakas. Hindi lamang po yung katawan natin o health natin kundi yung ating soul and spirit, ano, yung magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos na itong bagay na nangyayari sa atin ay Kanya pong pinayagan at meron pong purpose, meron pong dahilan, meron pong reason. At alam po natin, last year nga po, maraming tao po ang nanalangin sa ospital, sa kalsada, sa mga iba't ibang gawain. Dahil nga po sa paghihirap, magkakasakit at maraming namamatay, maraming natakot. Pero ganun pa man, marami po ang lumapit sa Panginoon Diyos. Yan. So, sa ngayon po, ay isang tabi po natin muna yung mga problema, yung pandemic po, yung ating tungkol sa vaccine, tungkol sa ayuda, kahit na dun sa community pantry ay nakikita ho natin nagkakaroon pa rin ng kaunting problema, no? Ganun din po sa mga kabataan natin at mga seniors natin na laging nasa loob ng bahay. Stay safe, stay at home nga, ano? Ika nga po, kagaya ko na nasa labas. Kung hindi lang importante, wag masyadong maglalabas. Yan. Buti na lang po, bihira nga ako lumabas, mga once a week lang, katulad po nito. Okay, so ganito po, isang tabi po natin yung political issue, yung kalagayan ng ating economy, yung tungkol po sa pandemic na ito. Focus muna po tayo sa spiritual life natin. Nang sa ganun po, mas mapalapit naman tayo sa Panginoon. Kahit na po tayo ay nagdurusa, ito po ay trials and suffering sa buhay po natin, ay mas titibay po ang bawat mananampalataya pag siya po ay nagkakaroon ng pagtitiis o pagdurusa. At pag siya po ay nagkaroon ng victory o tagumpay, mas lalo pong magtitiwala sa Panginoon. So, sa mundo po, dalawang klase po ang tao ayon po sa Biblia. Yung pong naniniwala sa salita ng Panginoon at nagkakaroon ng bagong buhay. At yung iba naman ay meron namang hindi pa rin naniniwala kahit na nagkakaroon na ng kaguluhan sa buhay, ay nananatili pa rin ayaw maniwala. Para din pong yung case po nung last Holy Week, yung 7 last words of our Lord Jesus Christ, hindi po ba naririnig po natin, yung first, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Kita po natin si Jesus Christ, nandun na sa pagdurusahan, pero napakahalaga na yun ay malaman natin, nagpapatawad pa rin,
panalangin pa rin niya na patawarin ng mga tao dahil hindi nalalaman ang kanilang mga ginagawa. At yung pangalawan ay merong dalawang tao sa tabi ni Jesus Christ. Dalawang uri ng tao. Yung isa nananatiling ganun pa rin hindi pa rin naniniwala at iniinsulto pa ang Panginoong Hesus. Makita naman natin yung isa naman, bagamat sabi po dun sa Matthew, siya ay kasamang nanunuya sa Panginoon, pero habang nakikinig siya sa salita ni Jesus Christ, nagbago yung isa. At ang sabi po ay, Panginoon, alalahanin mo ako. Sabi, Jesus, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako. Kikita ho natin, may pagbabago yung tao. Jesus, remember me when you come into your kingdom. So meron po siyang pag-asa, meron siyang hope. Kasi nirebuke nga yung kasama niyang kriminal at ginastify niya. Sinabi niya, tayong dalawa, we deserve to die. Kasi nilitis tayo ng fair. Pero ang taong ito, tinuturuan niya si Jesus Christ, ay walang kasalanan. At in-acknowledge niya si Jesus Christ. So nakita natin yung admittance of guilt nitong kriminal na nagbago at kinilala niya si Jesus at sinurrender niya ang buhay niya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Well, ano sabi ni Lord? I tell you the truth. The truth, today you will be with me in paradise. Kita ba natin? So, pag-aralan po natin, importante yung salita ng Diyos sa ating buhay. Sa message po natin ngayon, ang title po simple lang, Salvation. Salvation. What is it to you? Ibig sabihin, itong salvation na ito, ano ito sa iyo? Gaano kahalaga sa iyo itong message of salvation mula sa Panginoon? Salvation ba ito ng physical body lang natin dito sa lupa? O yung buong buhay natin? Na ang pinapangako ng Diyos ay salvation, forgiveness, at yung eternal life. Life after life. O life after death. Nakikita ho natin, kahit magkaroon tayo ng physical death, ang pangako ng Diyos ay mayroong eternal life. Maring naririnig na po ito ng mga ilan, lalo na pagka Holy Week, pagka may mga sinakulo o mga news o mga program o kahit na tungkol sa Panginoon at tungkol sa kaligtasan. Ang mahalaga po ay maging pag sa bahay po, nasa bahay tayo, basa po tayo. Basa ng Bible. Tama-tama, pagkakataon na kung hindi po natin, doon sa mga taong hindi po nakakapagbasa ng Bible, hindi naman po napakahirap. At huwag po tayong matakot. May mga guide naman po na napapanood natin o napapakinggan sa mga ating live stream o social media. At basahin po natin. Mag-umpisa po tayo sa Gospel. Ang Gospel po, yung Matthew, Mark, Luke, at saka John. So maririnig po natin marami dong salita ng Diyos. Marami na tayong naririnig. Ang mahalaga lang, papaano natin ito tinatanggap yung pagdating ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Paano tayo nag-respond? Oo nga, Paanang sa ganoon ay malaman po natin yung tungkol sa salvation. Kasi napakaganda, napakayaman, napakasustansya, wonderful amazing magnificent po yung salvation pag naunawaan natin. Yes! Hindi lamang ito, pag namatay, saan ang punta sa langit? Tapos na, hindi Habang nandito tayo sa lupa, sinasabi na ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyo kapag tinanggap mo yung katotohanan sa salita ng Diyos in the Bible, receiving the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Mga kapatid, ang ganda na mangyayari sa iyong buhay. Hindi ko na siguro paulit-ulitin, hindi na tayo. Yung iba siyempre nakakatakot magkasakit, nakakatakot po mamatay. Nakakatakot mamatay. Pastor Webot, hindi ka ba natatakot mamatay ngayon? Sinabi ko nga doon sa kaibigan, Brad, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Noon nakakatakot, pero 70 years old na ako, marami na rin akong pinagdurusahan. Brad, isinurrender ko na yung buhay ko sa Panginoon Yes. Yung bang, Lord, I trust in you. I surrender my life to you. At kung may kailangan ako, Lord, ito po yung kailangan ko. I need your help. I begging for your mercy.
Ganun po. Protect me and my family from COVID-19. Okay po yun. Hindi po masama. Hindi po fear yun eh. Pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Pero kung natataranta ho tayo at kung meron tayong narinig dito at narinig doon, sugod tayo ron, sugod dito. Sige, ayan, vaccine na yan, akin yan. Ito. Ano ba talaga? Ayan. Suportahan na lang natin ating pamahalaan at higit sa lahat, yung pagtitiwala natin sa Diyos, makinig tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng time to talk with the Lord. Communicate po. So sa mga salita niya, ang dami. Halimbawa, yung naririnig natin madalas, hindi po ba, no? Matthew chapter 4, verse 4, no? Anong sabi doon? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Narinig natin madalas yan. Papaano natin ito tinatanggap? Papaano natin ito ipinamumuhay? So kailangan kasi i-meditate. Sa Tagalog, magnilay-nilay tayo. Pag-isipan niyon. Kung hindi natin maintindihan, magtanong tayo dun sa mga Christian leader o sa mga kapwa nating Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay base sa Bible at kay Kristo, Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Marami pong word of God eh. Halimbawa po, doon po sa John 3:16, naririnig po nating madalas po yan, no? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So ang pangako ng Diyos, si Kristo po nagsabi niya, no? Ay eternal life. So ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kanyang isinugo yung kanyang anak na si Kristo. Kaya nga po, doon sa krus ng Kalbaryo po, no? Yung pang-apat na last word of Jesus Christ, yung sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Mahirap pong intindihin yun. Ginagamit po nga yun ng mga ibang religion para ipakita na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Kasi may tinatawag siyang Diyos. Pero ang maganda po doon kasi, sinabi na nga po na sa Philippians chapter 2, hinuban ni Kristo at hindi niya ginamit ng kanyang pagka-Diyos. Hindi niya po ginamit at siya po sumunod sa kamatayan. Sumunod sa Ama hanggang doon sa time na siya po ay mamamatay sa krus bilang kabayaran ng ating kasalanan. It is an atonement eh. So, kailangan maunawaan natin yun. Yung atonement, yun po yung nag-aalis ng kasalanan ng tao eh. At ang gumawa po niyan ay ang Diyos. Kaya nga po yung Ama, hindi niya habang tinitignan niya si Kristo doon sa krus, yung pong kasalanan ng buong mundo, magmula noong panahon, during those time, hanggang sa panahon po natin, ay tinanggap ni Kristo sa cross of Calvary. Yes, ganun po. Ay, hallelujah. Okay, tingnan po natin. Ang salvation kasi ay pag naunawaan po natin ito, punong-puno ito ng maraming prinsipyo o fundamentals. Ang salvation po ay merong justification. Ibig sabihin po ng justification ay ginawa kang matuwid. Ginawa ka ng Diyos na matuwid. Ayan, sa harap ng Diyos. Justified. Ayan. Pangalawa, new birth or regeneration. Meron kang bagong buhay. At nandito ka sa bagong generation na kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Pangatlo, adoption. Ang adoption po, ibig sabihin, ikaw ay inaampon ng Diyos bilang anak niya. Kasama ni Kristo. Kaya nga po, sabi ni Kristo, friend, ayan, who is my mother and my brother? Ang brother ko at mother ko, yung nakikinig at gumagawa, sumusunod sa salita ng Amang Diyos. Faith, importante yung faith. Ang faith po yung ating pananampalataya. Yung faith na pinagkalooban binigay sa atin ng Diyos at ito'y iniingatan natin at ito naman ay ginagawa rin natin upang lumago, upang lumaki sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Repentance. Repentance, ito po yung pagsisisi. Hindi lamang po ito yung pag-iyak at naramdaman natin yung pagdurusa natin dahil sa kasalanan, kundi ang repentance po ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Pagpalit ng kaisipan, lumang kaisipan at bagong kaisipan tungo sa Panginoon. Repentance po yun. Forgiveness, kailangan maunawaan natin forgiveness na tayo ay pinatawad ng Diyos kung
tayo po ay nagsisi at tayo po ay nagrepent, higit sa lahat sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ginawa ni Kristo in Christ Jesus eh. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng forgiveness. Ayan. So kailangan maging Lord and Savior natin ang Panginoon. So ulitin po natin. Ang principles o fundamentals po ng salvation ay justification, new birth or regeneration, adoption, faith, repentance, and forgiveness. Makikita ho natin sa gospel, ano? Sa bawat pakikipag-usap ng Panginoon sa mga tao, ay makikita ho natin yun yung introduction po ng salvation eh. Tingnan po natin meron po tayong babasahin. Kunin po natin yung ating mga Bibles at nang sa ganun po para dun sa mga hindi pa ho sanay magbasa ng Bible, buksan po natin sa John chapter 3. Yan. John chapter 3. Ito po. Sunod po kayo, no? Dito po, sabi ng Panginoong Hesus nung kausap niya yung isang ruler na Jewish, ano? Na ang pangalan ay si Nicodemus. Isa po siyang rabbi o teacher of the law, no? Sa verse 3 po, no? Sa pagkakasabi niya kasi, lumapit siya sa Panginoong Hesus at sinabi niya, no, sa verse 2, he came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. In-acknowledge niya na si Jesus ay galing sa Diyos, ano? For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with Him. Yan. So, yung mga ginagawa ni Jesus Christ, mga miraculous signs yan, ang paniniwala po ng mga Jew, hindi maaaring magawa ito ng tao lamang kung hindi siya ay galing sa Diyos. Yan. Kaya ang sabi niya rito, no? Sabi ng Panginoon, verse 3, no? In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Yan. So ang born again po ay hindi naman po ito ay pangalan ng organization o ng church, kundi ito po ay nanggaling sa Panginoong Hesus kung magkaroon ng relationship sa Diyos. Yan. Magkaroon ng great, marvelous, magnificent experience with God. Yan. Kaya sabi niya rito, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Sa verse 7 po, sabi niya, no? O verse 5, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit at hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Yung tubig po ay nire-represent po niya yung baptism. Sa mga Jew po ay nire-respeto po nila yun. Sapagat sa baptism po ay pinopronounce mo kung ano po yung kalagayan mo bilang tao at kung ano yung pinaniniwalaan mo. Sinasabi mo, ako ay taong makasalanan at ako ay naniniwala sa salita ng Diyos na kailangan kong magbago. Tinatanggap ko ang salita ng Diyos. Sa baptism po yun eh. Sa atin nga, ang explanation dun, yung pagkalubog mo sa tubig ay simbolo na kamatayan ng lumang pagkatao at yung pag-ahon mo ay ang simbolo ng bagong creation o nilalang bilang bagong tao po. Sa verse 7 po, sabi niya rito, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Ayan. So, sinabi rito ni Kristo, hindi ito yung pagsilang sa pamagitan ng physical na magulang, kung hindi ito ay sa pamagitan ng spirit o espiritu ng Diyos. Yan, yung espiritu ay makipag-ugnayan sa espiritu ng Panginoon. Kaya nga po sa kanilang pag-uusap, nabanggit dito ng Panginoon sa verse 16 ng chapter 3. Paborito po ito ng marami. Sabi po rito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan, mga bata nga po, kabisado ito, yung mga batang Sunday school. So, mahalaga po na ito ay maging buhay po sa atin. Yung verse 16 na yan. Sapagkat ang sinasabi nito, gayon na lamang pagmamahal ng Diyos. Ipinakita niya sa pamamagitan ng pagsugo niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon.
Kasi ang purpose po ng pagpunta rito ni Kristo ay iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay. Kaya magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng new life, yung lahat ng maniniwala at susunod sa kanya. Ayan. Susunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Sabi po sa verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Ayun. So, yun na nga po. Malinaw po. Nakikita po natin na malinaw yung sinasabi doon sa 17 na ang dahilan po ay hindi para i-condemn, kundi para magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa verse 18, ang sabi po doon, so sa 18 na tayo, no? Sa 18, ang sabi rito ay, "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son." So, parang napakabilis, ano? Kaya nga po, kung babasahin po natin dito, makikita po natin the Bible interprets itself. Ang mahalaga lang po kasi meron po tayong spirit na handang maniwala at tanggapin yung katotohanan na yun na sinasabi ng Panginoong Hesus dito. No? Yung pong naniwala ay hindi na condemn. At yung hindi maniniwala, ang sabi ron, they are already condemned. So ito po kasi in the Old Testament ay batas ng Diyos na hindi ang naniniwala sa Diyos ay nagkakaroon na po ng condemnation. Pero dito sa New Testament, makikita ho natin, meron pong gift ang Diyos. Yung regalo niya, yung eternal life. Yung forgiveness, yung pagpapatawad at pagbigay ng eternal life, regalo ng Diyos. Verse 19. So ito po yung verdict. Bakit kaya ano? Sabi rito, "This is the verdict. Light has come into the world." Sino yung light na yun? Si Jesus Christ. Ano? Jesus Christ is the light of this world. Kaya makita po na sa John chapter 1. He is the light of this world. Kaya, sabi rito, "This is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil." Oo nga naman, no? Hindi po ba? No? Ito yung nakikita natin kahit sa ating panahon. Kaya yung ibang tao, ayaw nila sabi, hindi pa ako handa, Brad eh. Sige, kayo na lang muna. Yan. Parang meron silang reservation, no? Na ang sinasabi nila kasi nila, ayoko diyan sa religion eh, maraming bawal o kaya ayoko diyan kasi mahirap sundin eh. Sa totoo lang po, hindi naman po mahirap eh. Mas maganda nga kasi kapag nasunod natin ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng joy while we are here on earth, no? Bukod pa dun sa promise niyang eternal life eh. So sabi rito, no, "This is the verdict. Life has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil." Yung pong kanilang deeds are evil. Kaya nga po ang mga tao po, sabi po sa Galatians chapter 5, makikita ho natin doon, na ang mga tao ay merong galit, may sama ng loob, merong greed, pagiging sakim, merong immorality, merong idolatry, merong debauchery o witchcraft o iba pang mga bagay na hindi ayon sa mga kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tao ay meron pong gawa na laban sa Diyos. Yun pala yung verdict doon. No? At ang sabi sa verse 20, "Everyone who does evil hates the light." So, yung pong ayaw kay Kristo, ang sabi ng Panginoon, ano, ay considered evil. Masakit po, no? Pero yun po kasi yung katotohanan eh. So, ang tao pong namumuhay na walang Christ Jesus in their lives, ay nandun po sa side ng evil eh. Ang salita po ng Diyos ay magbibigay ng kaliwanagan at saka ng buhay para ang tao po ay magkaroon ng pagbabago. Yan. "Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light." Kung tayo po ay sumunod, naniwala at namuhay tayo sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon, ang sabi po rito, "So that it may seen," sabi rito, "so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God." So, yung ginagawa natin bilang halimbawa, nagbago tayo, naging Kristiyano po tayo, yung ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa na nakita nating mabuti at nakakatulong at tayo po ay nagiging masaya, ay ginagawa natin ito sapagkat alam po natin na tayo po ay
tinutulungan at ginagabayan ng Diyos sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi na po yung dating buhay, no? Kung ito na po yung new life o kaya yung new creation. Ayan, so makita natin yung salvation po, no? Ay meron pong justification, meron pong new birth o regeneration, may adoption, meron pong faith, exercising ng faith, at meron pong forgiveness at repentance. Pagka ganun po ang pagkaunawa po natin, hindi po tayo mahirapang lumapit sa Diyos eh. Hindi po tayo mahirapang tanggapin yung katotohanan eh. Dahil nakikita ho natin na ang pag-asa po natin ay ang Panginoon, lalong-lalo po sa ating panahon na nasa pagdurusa ho tayo eh. Trials and suffering po ito eh. Pandemic na ito, hindi po natin, uncertain po, hindi natin alam kung kailan eh. Bagamat meron pong vaccine, hindi po natin alam kung kailan mawawala po yung virus ng COVID-19 dito sa ating paligid. Di po rin natin alam kung meron pang darating. Nawa po ay mapalapit tayo sa Panginoon nang sa ganun po ay mapagtagumpayan po natin yung mga pagdurusa dito sa ibabaw ng lupa. At kung sakali, para kasing masakit pakinggan yung kung sakaling mamamatay ka ngayon, para offensive. Kung sakaling magpapaalam na tayo dito sa ibabaw ng lupa, o kung sakaling lilisanin na natin itong lupa, alam ba natin kung saan tayo mapupunta? Oo nga, Oo nga, Okay, ibig sabihin, alam ba natin yung final destination natin? Oo nga, In case you die today or tomorrow, o next week, o hindi natin alam, just in case, you leave this world, do you know? Do you know? Ibig sabihin, alam mo ba, your final destination. Kailangan sinasabi po ito ng Word of God, ng Bible eh. Meron po tayong final destination. Dalawa lang po. It's either hell, yung condemnation po, pagka ayaw natin dun sa light, ayaw natin sa life, ayaw natin kay Christ Jesus, dun po tayo sa eternal punishment. That is condemnation in hell. Ang sabi naman niya, dun sa susunod, binibigyan niya ng gift, eternal life, at saka victorious life dito sa lupa. Pag umalis tayo dito sa ibabaw ng lupa, meron po tayong assurance of salvation. Tayo po ay mapupunta dun sa kanyang ipinangako sa langit, sa heaven. So dalawa lang po, it's either eternal punishment in hell or eternal life in heaven. Sabi nga po ng iba, everybody dies. Kanina nabuksan ko po yung nakita ko sa Facebook, Memories of Old Manila, nakalagay po yung mga artista. Aba, naalala ko na kayo doon, Max Alvarado, Eddie Garcia, Paquito Diaz, FPJ, mga wala na ito. Sila po lumisan na. At ang ibig sabihin po, sabi nung isang nag-comment nun, buhay talaga yung maiksi, life is short. Kahit na 99 years old ka na rito sa ibabaw ng lupa, kung wala kang Christ Jesus sa buhay mo, hindi lang short yung buhay mo. In fact, wala kang buhay. Wala kang buhay dito kasi you're spiritually dead without the Lord Jesus Christ in your heart. Ang tao po ay spiritually dead. Dead dito sa lupa. So kung magkaroon siya ng physical death at walang Christ in his heart, wala pong salvation, eternal punishment po, condemnation po. Sa hell po ang sabi po ng Panginoon. So doon na po tayo sa promise ng Lord. Eternal joy, eternal life in heaven. At habang narito po, ay na-enjoy po natin yung victorious life sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tingnan po natin ibang nilalaman po ng Bible. Dito naman tayo sa Luke. Luke chapter Luke chapter 5, mula po verse 17 hanggang 26. Ikikwento ko na lamang po. Basahin niyo po sa bahay. Ganito po. Ito po yung Jesus heals a paralytic. So yung mga magkakaibigan, lima sila, may kaibigan po sila na paralitiko, nagpunta po sila doon kay Jesus, doon sa bahay. Bahay, punong-puno. Hindi sila makapasok. Punong-puno. Marami doon nakikinig sa teachings ni Jesus Christ. At gusto po nila na ilapit itong kaibigan nilang paralytic dahil si Jesus Christ yung kanilang pag-asa. So meron po silang hope, in-exercise po nila yung kanilang faith na ang maaaring magpagaling lamang dito sa aming kaibigang paralitiko
ay si Jesus Christ. Kasi siya yung Messiah. Ayan, siya po yung Messiah. Sa lapit po sila, ay hindi po sila makapasok. Ang ginawa nila, binuksan po nila yung bubong. At ang sabi po sa Bible doon, ibinaba nila yon eksakto sa harap ni Jesus Christ. Hindi po madali yun, ha. Bubuksan nyo po yung bubong ng bahay ng may bahay. Papaalam muna kayo. Tatansyahin nyo, susukatin nyo. Gaano natin ibababa ito sa harapan ni Jesus Christ? Paano natin ibababa ito? O, sa pamagitan ng stretcher o nung kuma. So gumawa sila ng paraan. They exercise their faith. Meron silang nakitang hope. Jesus Christ ang kailangan natin para gumaling ka, Brad. Oo, sige, dalhin nyo ako. Kahit anong mangyari, dalhin nyo ako. Ayan. So nakita po doon ni Jesus Christ yung faith noong paralytic. Ano? At saka ng mga kaibigan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, doon sa paralytic, nung napunta sa harapan niya, Luke chapter 5, verse 20, sabi niya, when Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Wow! So makikita, He called him friend. Kaibigan Doon sa Matthew, ang sabi po doon, son. Sabi doon, son, your sins are forgiven. Hindi naman yun ang purpose nila. Ang purpose nila doon, healing But nakita ni Jesus Christ na yung immediate need ng tao, tsaka yung purpose ni Lord is to give salvation. To give forgiveness sa mga tao. Oo nga, Kaya sabi niya, son, friend, your sins are forgiven. So maaaring magtaka, kaya nga po yung sa paligid nila, nagtaka, yung mga Jew. Maingay po yung mga motor. Yung mga Jew ay nagtataka na hindi maaaring totoo ito. Tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Yes, totoo po yun. Kaya nga po, Jesus Christ, kailangan, wala tayong doubt, Jesus Christ is God. Period. Pasok natin ito sa mind natin tsaka sa puso natin. God na nagkatawang tao, kaya siya ay tao nung siya ay nandito. Kaya siya po ay namatay, pero siya po ay muling nabuhay kasi siya ay Diyos. At sa kanyang resurrection, nagkaroon tayo ng forgiveness at saka ng way to heaven. Magkakaroon po tayo ng eternal life. Ayan. So sabi po rito, verse 24, B, o yung karugto po ng verse 24, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Hindi nga dyan ginamit yung title na Son of God. Son of Man, He said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Yan. So anong natanggap po ng tao? Forgiveness and healing. Forgiveness and healing. Nakita ho natin, Bakit po? Kasi in-exercise po nila yung kanilang faith. So makikita natin salvation po, makikita natin sama-sama po na hindi lamang po natin mapag-aaral, pero nakikita natin yung forgiveness, yung exercise of faith, at saka yung healing, yung mercy and grace ng Diyos. Ay makita natin na ibinibigay niya dun sa mga lumalapit sa Kanya. So, lapit tayo sa Panginoon. Pagkatapos ng session natin ito, narinig niyo po itong message na ito, lapit sa Panginoon kung tayo po hindi pa nagkakaroon ng relationship sa Diyos. Ngayon pa lang, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, naniniwala ako sa iyong salita. Naniniwala po ako. Maliligtas pala ako. Yes. Lapit ka sa Panginoon. Sabihin, Panginoon, salamat po sa forgiveness, salamat po sa salvation. Tinatanggap ko po yan. Isuko, ano lang naman po kasi, surrender your life to Jesus sa Diyos. Panginoon o Diyos, sinusurrender ko po ang aking buhay. Lord Jesus, naniniwala po ako sa iyo. Dito sa mga binabasa po namin, sa naririnig po namin, ikaw po yung aming Savior and Lord. Yan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Lahat po tayo po ay meron pong sinful nature, kasalanan. Bukod dun sa mga kasalanan na gagawa natin dito sa lupa, meron po tayong sinful nature na kailangan pong mapatawad. Kaya nga po si Jesus Christ po yung namatay at muling nabuhay para ang sinumang pong lumapit sa Kanya ay magkaroon po ng forgiveness. Magkaroon po ng salvation. Magkaroon po ng eternal life. Yan. Okay, tignan po natin dito. Tignan po natin kung paano si Lord makipag-usap sa Kanya, sa mga taong lumalapit sa Kanya. Ito pong sa Luke chapter 8. Yan. Mula po sa verse 45.
Yan. Ito po yung babaeng may sakit na 12 years nang may continuous bleeding Yan. So, yung anak ni Jairus na namatay ay pupuntahan po nila kasama po si Jesus Christ, pero meron pong lumapit na babae. At siksikan po ang mga tao ron, lumapit doon at nagpumilit itong babaeng ito, Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo Jesus. Gagaling ako. Exercise of faith na naman po yan. Kaya sabi po rito ni Jesus, who touched me? Ayan, sinong humipo sa akin? Binibigyan ni Jesus Christ ng pagkakataon na yung babaeng yun ay makilala ng mga tao. At ipakita sa Panginoon, itong faith na ganito ang kailangan upang magkaroon ng kasagutan. Kaya sa takot ng babae, hindi po siya kumikibo. Kaya sabi ni Jesus sa 46, but Jesus said, someone touched me, I know that power has gone out from me. Yan. Dahil sa takot po ng babae, inamin na rin po niya, ako po. Yan. Umiiyak, ako po yun. Yan. Kasi po, bawal po sa mga babae, during this time, bawal po sa mga babae na lumapit sa lalaki, lalo na pong Jew. Lalo na pong si Kristo. Tapos, ang babaeng ito ay may sakit. Bawal po sa kanila Kinoconsider po nilang ceremonially unclean. Makasalanan itong babaeng ito, marumi ito, pinarusahan ito ng Diyos dahil po sa kanyang sakit. Hindi siya maaaring makihalubilo sa mga tao. Outcast po siya sa society pag gano'n ang kanyang sakit. Pero nanampalataya na siya, lalapit siya, kailangan niya si Jesus Christ. So makikita ho natin dito yung content. Kahit na may diferensya siya physically, at saka yung kanyang spiritual life, at saka yung social life niya, ay pinakinggan ng Diyos. Sabi rito ni Jesus Christ sa verse 48, sabi niya rito, then He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Wow, mga kapatid, ganito po. Itong sinabi nito, daughter, your faith has healed you. O yung pananampalataya, magbigay sa'yo ng kalakasan para ikaw ay gumaling. Ayan. Alam po natin si Jesus Christ ang nagpagaling dito, pero in-honor ni Jesus Christ yung faith ng babae. Yung faith mo, yan ang kailangan ng mga tao Yan. Para so that they can see the kingdom of heaven. So that they can enter the kingdom of heaven. So that they can see the glory of God. This is a glory of God Gumaling po yung babae. At higit sa lahat, sabi kasi dito ng babae ni Lord, daughter, your faith has healed you. Yung pong go in peace, kahit hindi po sabihin na you are forgiven. Yung go in peace. Kapatid, ito po yung peace na nanggagaling sa Diyos. Hindi po ito yung peace sa mga tao Peace na galing sa Diyos, peace na galing kay Kristo. Only God can give this kind of peace. Only Jesus can give this kind of peace. Ibig sabihin ito, reconciliation between God and man. Kaya nga, daughter, tawag na sa'yo, friend, son, your sins are forgiven. Kita ho natin, makikita ho natin yung amazing, wonderful, yung magnificent principle and fundamentals of salvation from God. Ipinapakita po niya. Kaya sabi niya, daughter, your faith has healed you, go in peace. Verse 15, verse 50, sabi rito, herein Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe and she will be healed. Yung babae, yung anak ni Jairus, yun naman po ang pinagaling ni Jesus. Hindi lang po pigilan, kundi binuhay niya. So makikita mo natin, ginawa ito ni Jesus. Binuhay po niya yung anak ni Jairus, yung babae, yung bata, sa harap po ng mga magulang at saka ng mga disciples. Pero hindi po sa harap ng mga taong walang pananampalataya. Only those people inside the house of Jairus. Kita ho natin, they saw the glory of God. They saw the kingdom of God. Nakita po na, sabi po ni Jesus, stop wailing, she is not dead but asleep. Kaya sabi ni Jesus Christ doon sa babae, my child, get up. Sumunod po ang patay. Mga kapatid, yung pong physically dead, sumusunod po sa word of God Yung spiritually dead, nabuhay po physically, pwede pong sumunod Ang kailangan lang po makinig at maniwala Marami po tayong nakikita tao sa labas. Physically alive po sila, pero marami po dyan ng spiritually dead. Ang kailangan po nila, sumunod po sa sinasabi ni Christ at magkakaroon po sila ng buhay na espiritu.
Oh yes, opo. Ibig sabihin, yung pong naniniwala kay Kristo, yung pong sumasamba sa kanya, meron pong buhay na Espiritu. Yes, opo. Yan, ganun pala yun. Opo. So marami po, ano? Ano pa ho, tignan ho natin dito sa sinasabi ng Bible. Sabi po ng mga salita ng Diyos na pakinggan po natin na marami pong magbibigay sa atin ng encouragement at saka ng strength. Yan. Yung pong Romans chapter 4 verse 7. Sabi po ng Romans chapter 4, no, sinulat po ni Saint Paul ito, no, sabi niya, "Blessed are they whose transgressions are forgiven." Mapalad ang mga tao na ang kanilang pagkakasala ay pinatawad. Mga kapatid, ang kasalanan po natin, kapag tayo po ay lumapit sa Diyos at humingi ng tawad, tayo po ay merong blessing sa Diyos. Mapalad po tayo. Ayan. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Ang kasalanan nila ay natakpan. Natakpan ito sa kamatayan ni Kristo. Natakpan ito sa dugo ni Kristo eh. Yes. At sa kanya muling pagkabuhay. Ayan. Kaya nga po, ano, sa Luke chapter 1, verse 77, sabi po dito, "To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins." So ipinapakita rito, no, upang ipaalam at ibigay yan, sa mga tao yung kaalaman sa salvation, the knowledge of salvation through forgiveness sa pamamagitan ng pagpapatawad ng kanilang kasalanan. Available po anytime yun eh. From the Lord Jesus Christ, yung kapatawaran ng kasalanan, forgiveness eh. Upang tayo po ay magkaroon ng joy here on earth at saka ng assurance of salvation. Meron po tayong eternal life in heaven. Yeah. Luke chapter 13 verse 3, "I tell you, yan, but unless you repent, you will perish." So katotohanan ang sinasabi ko, sabi ng Panginoon, hanggat hindi kayo nagre-repent, hindi kayo nagsisisi, hindi kayo tumatalikod sa kasalanan at tumaharap sa Diyos, kayo ay mapapahamak. So meron pong warning ang Diyos. Meron siyang warning at meron siyang gift. Ang warning niya, kapag hindi nyo sinunod ang kautusan ng Panginoon, merong kapahamakan, eternal punishment, condemnation. Kapag sinunod naman, meron tayong gift. Gift, ito po yung salvation, eternal life. Joyful life here on earth, kahit po merong tribulation, mapagtatagumpayan po natin kasi nasasanay po tayo sa pagtitiis. Kasi alam po natin na meron tayong hope, meron tayong pag-asa, at meron tayong Holy Spirit na nag-guide sa atin. Yes, alam natin may pandemic, pero pag ang ating spirit ay naka-tune up sa Diyos, naka-focus kay Christ, hindi po tayo matitinag Binibigyan tayo ng wisdom, anong gagawin natin, mag-iingat, anong gagawin natin, maghahanap buhay, anong gagawin natin, magpapagamot, anong gagawin natin, magtitiwala tayo sa Kanya. So, ano man po mangyari, magkasakit man, meron mga matay man sa ating mahal sa buhay, ay alam po natin na siya ay kinuha ng Panginoon dahil ang kamatayan po natin ay tanging Diyos lamang po nakakaalam kung kailan at kung papaano. Ayan. Okay, maganda po, no? Tapos ito po, no? Yung pong lumalapit sa Panginoon para magkaroon ng salvation po, ay nagkakaroon po ng justification. Ibig sabihin po kasi ng justification, ito po yung ginawa kang matuwid sa harap ng Diyos. Yes, kasi po yung court po sa atin, sa tao po, ang ginagawa po ng mga judges ay nagkakaroon ng condemnation yung may kasalanan, yung guilty. The guilty are condemned. Ayan. The innocent, sila po ay nabibigyan ng pardon. Ayan, pagpapatawad. Sa buhay po natin spiritual, hindi lamang po pardon kundi justification. Ang pardon po kasi ay pinawawalang sala. Pinawawalang sala doon sa kanyang case, pero nawawalan po siya ng right sa kanyang citizenship. Pero sa atin po bilang Kristiyano, tayo po ay justified, pinawalang sala po tayo at iniharap tayo sa Diyos dahil po kay Kristo. At meron po tayong right sa ating citizenship. Ibig sabihin po, nagkakaroon po tayo ng citizenship in heaven. So ganito po yung justification, yung adoption, yung new birth,
yung forgiveness. Ang tingin sa atin ng Diyos, ang tingin, ikaw Juan de la Cruz, kapag ikaw ay nagsisi, ikaw ay nagrepent, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, at nagpasakop ka, patuloy kang nagbabasa at nag-aral ng Word of God, patuloy kang nagpapasakop sa Diyos upang magkaroon ka ng sanctification. Ibig sabihin, pagbabagong buhay dito habang nandito ka sa lupa. Ang justification po, ang tingin po sa iyo, Juan de la Cruz, tingin sa iyo ng Father in Heaven, ay hindi Juan de la Cruz na dating masama. Ang tingin sa iyo, ikaw ay kasama ni Lord Jesus Christ. Yes! Ganito po ako po, ito to, Pastor Bebot de Tabale. Bebot de Tabale, Filomeno de Tabale, noon dati, isang masamang tao, makasalanan, hindi alam ang salvation, wala ang alam sa salvation. Pero sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon nung makita ko po yung salita ng Diyos at ito pala itotoo. At ang sabi diyon, kailangan ng salvation, kailangan ang repentance at pagkakalooban ako ng justification, ng forgiveness kapag ako ay nagrepent. So nagrepent po ako sa pamamagitan ng Word of God. Kaya mahalaga po yung Word of God na binabasa po natin sa Bible. Kung hindi po natin mabasa, makinig po tayo sa mga preacher. Pakinggan po natin at ipamuhay po natin. So ang tingin sa akin ng Diyos Ama, hindi po yung Bebot, hindi po yung Filomena de Tabale na pinanganak noong 1950, na 70 years old, na masamang tao, na condemned eternally in hell. Kung hindi, ang tingin niya sa akin ay ang kanyang anak, the Lord Jesus Christ. Ho, ganun ba? Yes, yun po yung sinasabi niya. Hindi po physically, kundi because of the Lord Jesus Christ in my heart, in my mind, in my life. Napiplease po ang Diyos We are justified. Yung po, na-justified po ako Kayo po, hindi ko pinagmamalaki to dahil sa ginawa ko, kundi ipinagmamalaki ko dahil sa ginawa niyo. Wala po akong participation dito kung hindi yung nalaman ko yung kailangan palang ma-convert, kailangan pala mag-pray, kailangan pala magsisi. At ang lahat po ginawa ni Lord Yung justification, si Lord po may gawa niyan Yung adoption, si Lord po may gawa niyan Yung forgiveness, si Lord po may gawa niyan Yung faith, siya pa rin yung nagbigay niyan sa atin Binabantayan pa nga niya yun, ini-increase pa nga niya yun Ang kailangan po lang natin, obey the Lord Jesus Christ. Maganda po yun. So, sa atin po, sa panahon po natin ngayon, marami po tayong time. Pagbasa po tayo. Marami pong nilalaman ng Bible, makikita ho natin na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin. Ayan. So kung sakali, ang salita ng Diyos ay magiging makatotohanan sa atin, tandaan natin, in Christ Jesus, full rights of citizenship at saka citizenship in heaven, kahit na nandito pa lamang tayo. Tapos binibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil kay Jesus Christ. At nagkakaroon ho tayo ng eternal life dahil kay Jesus Christ. Nagkakaroon ho tayo ng victory dito sa ibabaw ng lupa kahit po may pandemic dahil kay Jesus Christ. Yan. At nagkaroon po tayo ng relationship sa Diyos dahil sa Word of God. Yan. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, kung may time po kayo, basahin niyo po mamaya yung karugtong po ng ating lesson, Luke chapter 7, verse 36 to 50. Luke chapter 7, verse 40. Yung Luke chapter 7, verse 36-50, ito yung Jesus anointed by a sinful woman. Yung babaeng makasalanan, pinatawad ng Diyos, nagkaroon po siya ng kapatawaran. Sabi ni Jesus Christ, daughter, your sins are forgiven. Yeah. Your faith has saved you. Go in peace. Sabi niya sa verse 50. Yeah. Yung pananampalatay mo ang nagligtas sa iyo. Alam po natin na yung faith na yun ay galing sa Diyos.
at ang nagliligtas sa atin ay ang Panginoon, pero ini-encourage pa rin niya tayo na magkaroon tayo at pagpatuloy natin yung ating faith. I-exercise pa natin yun para magkaroon po ng gawa. Yung faith po natin ay magkaroon ng works, nang sa ganun po maging matagumpay tayo dito sa ibabaw ng lupa. Yan. So that we can worship God. We can praise Him. We can express gratitude regardless of our trials and suffering here on earth. Yan. Kasi sealed po tayo ng Holy Spirit that we are going to heaven, we are saved. Yan. Kailangan nating sanctification para tuloy-tuloy po tayong magbago. Yung masamang ugali natin nababago at nang sa gano makita po ng mga tao na mayroong pagbabago yung ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Yan. Na ang nakikita sa atin ay ang buhay ni Kristo Jesus. Yan. So, maraming salamat po sa ating mga kapatid. Tandaan po natin, ang means of justification ay sa pamamagitan po ng Diyos. Means of justification ay sa pamamagitan po ng kanyang grace, yung kanyang awat habag, yung kanyang sobrang, sabi sa Tagalog, sobrang bait ng Diyos, grace po yun. Sa pamamagitan ng blood of our Lord Jesus Christ, yung kanyang kamatay at muling pagkabuhay. At sa pamamagitan po ng resurrection, yung kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon po tayo ng justification. Ibig sabihin, ikaw, Juan de Lecus, justified ka. Ginagawa kang matuwid at karapat-dapat sa harap ng Diyos dahil sa repentance na ginawa mo, dahil sa ginawa mong pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. Yan. Marami po, napakasustansya po ng message of salvation. Napaka-rich po ng base ng principles and fundamentals of salvation. Basa po tayo mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng tunay na kaligtasan at relationship sa Diyos. Sa mga tao pong hindi alam kung paano po magkaroon ng salvation, simple lamang po, short prayer po, sa panalangin, sabihin po na, I'm sorry po Panginoon, ako po ay makasalanan, patawarin niyo po ako, naniniwala po ako na ako ay makasalanan at wala po akong kaligtasan kundi sa pamagitan niyo. Lord Jesus Christ, ikaw po ang aking Lord and Savior, tinatanggap kita sa aking buhay. You are now my Lord and Savior. I am yours, Lord God. I surrender my life to you, Lord. Ganun po eh. Gawin po natin katotohanan yan. Sa mga mananampalataya naman, kung tayo po yung nanghihina, lapit tayo sa Panginoon. The Holy Spirit is here. Nakikinig lamang po sa atin yun. Tayo po ay kailangan natin ng lakas sa Diyos. Hingi po tayo ng kalakasan sa Holy Spirit natin sa magbibigay ng strength. At continue to read the Word of God. Spiritual food po natin yun. Araw-araw po. Kahit may iksi lamang po. Memorize Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. And so on. Tuloy-tuloy lamang po yun. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamagitan nun, patuloy po tayo nakikipag-usap sa Diyos. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin sa mga taong wala pang relasyon sa inyo, tamang relasyon, magkaroon po sila, Panginoon, ng kaligtasan sa pamagitan ng kanilang pagsuko sa inyo, sa kanilang pagrepent. Ikaw po ang kanilang maging Lord and Savior. Lord, sa mga kapatid po namin nanghihina dahil sa maraming problemang nangyayari, ano man po yung kahirapan sa buhay, dalangin po namin, Panginoon, manatili po silang nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng bagong lakas. Bigyan niyo po sila ng tagumpay, Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming Panginoon. Ikaw po ang aming hope. Ikaw po ang aming pag-asa. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. So, bye-bye po. Alis na po ako dito sa ating bukid. Yan. Bye-bye. See you next time.